Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multicast. Kini ang 819 DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. At ang oras alas 12:30. Shalom Alaikum, ayong napanos sa pinitaraman so kiting pagina welcome nagbalik Hebrew program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 to dalawa na sa Lunes hangtod sa adlaw Sabado kini si Mori Azaria Gilbert Menyoza uban sa Pikas Lawak Engineer Ronel Mantresa Roy Johnson atong station manager magatibay kaning tanan 0929-3113-484. Igsunan kanyo about mapilas itong online classes. Ang itong online classes, ipagayin matang Miyerkules sa gabi o mga pungadlawa. Disrat Hashem sa alas 7 o sa Sabado sa gabi sa alas 7. And ang ato ang lesson sa Miyerkules may tungod sa kasidot, especially sa character traits refinement. And then sa Sabado, mao ang halakha. And announcement alang sa community sa Tagum City karong Domingo sa 20 City wala tay gathering din ha nga naman tungod kay doon ako special appointment sa Domingo sa gabi o Domingo sa adlaw alas 9 doon ako dedication onya dili pwede nga dili nako asikasuhan. Okay, so sunod na. And by the way, sunod Sabado sa gabi magsugod ang fasting sa Tisha B'Av and then matapos siya alas 12 pasado sa Domingo. Okay, so doon na kita session ni anang gabi sa Sabado sa gabi. Daghang salamat na mga kaigsunan. Okay, tunggal ginatimbaya ang itong mga listeners o manghinaot kita nga ang matagpulong nga magagula sa itong baba kini maghatod og kinabuhi sa matag usa nga nagapatalinghog og maghatag og healing sa mga tawo nga dunay gibati, dunay mga balatian og pagkahatag og kadasig sa mga tawo nga luya og mo elevate sa mga tawo nga na-depressed og mohatag og kalipay sa mga tawo nga lonely og ingon man mo hatag og paglaom sa mga tao nga daw gisip niya nga wala na siya paglaom. Mga kaigsunan ko ang Torah mao ang naghatag na to og freedom. Inomdom ko sa Hebrew discussion may tungod sa Ten Commandments kung baga the Ten Words of the Covenant na ang mga litra na gikulit na sa mga tudlo ni Hashem. And according to one of the sages said, don't read karut but kerut means freedom. That means Torah brings freedom to each and everyone. Ang Torah makahatod o kagawasan. For example, once you know the Torah, then you shall be free from idolatry because that is the basic commandment for humanity. Mao kana ang basic na sugo para sa humanity na that is no to idolatry. And once you know the Torah, then you will be free from the worship of idols. And as a result, you begin to know the only and true Elohim, the only and true creator of the universe. So kung ang tao wala sa Torah, nagpasabot nga he is very, very susceptible or vulnerable for all types of deceptions and lies coming
from all religions in the world nga bago lang gitukod, which is forbidden in the Torah. Una nga, ngayon ang one of the sages, don't read karot that is engraved, but herut, which is freedom. The moment we learn the Torah, we accept the Torah, we will have that freedom from the worship of idolatry. And we begin to learn who is the only and true creator of the universe. Next, as we study Torah, we will learn now to sanctify the name of the Creator and to bless His name, and not to blaspheme or to desecrate o makaton ang tao sa pag amping sa iyang pangalan o paghimo o mga butang alang sa ikahimuot na sa ato ang Creator. Okay, so hinungdan kayo nga makabalot sa Torah, and we can be protected from blasphemous actions. For example, sa parasa karong simana is in the book of Numbers 30 verse 2, that every word that will come out from your mouth, do it. That is the paras matut. Doon ay duha ka parasa ni simana, matut and maase. And ang introduction, unsa nga mga pulong mo wala sa baaba, kinahanglan imuhang buhaton, imong tumanon. And that is one of the basic principles nga dapat matun-an sa tao. That is the laws of vows and promises. Kung unsa ang imuhang ginapanaad, unsa imuhang ginalitok, obligado ka nga mutuman ana. Bisan pagbingon ka nga wadto ko ugma alas 10, kinahanglan tumano nimo na. Now nga naman kay once daw ang tao mo violate siyang mga promises, that is a desecration of His name. Wow. So once we know the Torah, we will have the freedom, the herut. We will have the freedom, and we can be protected from all types of transgressions and types of sins and violations. Maprotektahan ta sa tanang matang sa mga pag-violate or pagsupil or pagsupak. So, according to the sages, don't read karut but kerut. Why? Because the Torah brings herut, brings freedom to its person who accepts it. And then, thirdly, because of the Torah knowledge, then we can be protected from the sin of murder or the sin of shedding blood. Never nga mo santo sa imong nauna nga ikaw mo engage sa palayo lang sa paghunos o kinabuhi. Nga naman, tungod kay ang ato ang obligation is to nourish life, produce life, and nourish life. We need to engage in nourishing life, and that's why we need to show kindness to the world, kindness to each and everyone, na kay makuot sa imuhang bulsa, imong ihatag nato mga tao nga imuhang hatagan, and kung naa kay pagkaon, imong ihatag sa tao nga imuhang hatagan, and that is nourishing life and also protecting life. Okay, that means we need to honor and respect life. Ato ang tahuron, respetuhon ang kinabuhi. And not to inflict pain, which is under the category of the prohibition of murder,
Now, nga bawal ta manakit sa usag-usa, whether physical, kumbaga bawal ta managpa, bawal ta manumbag, bawal ta mag-wound, manamad, no, magpatulo og dugo sa tao, bawal ta. No, that is physical pain. Next, bawal ta mag-create og emotional pain. Na pinagi sa tuang mga way pugong ng mga inistoryahan, mga sakit, mga inistoryahang pamalikas, panunglo, panghingilin, no cursing. It is forbidden, and therefore once we accept the Torah, then we shall be protected from this. And then third is we are forbidden to inflict pain psychologically. No, mga psychological panakit. And by the way, mga kaigsunan, we need to be sensitive to each and every one. Now, dapat sensitive ta. Now, kumbaga, we are not a type of a person who is called in Hebrew as yeshut. And the term yeshut is selfish and egoistic person. Tao nga ang ego lang niya may isip niya. Makasarili. Sarili lang niya ginaisip. So we need to be sensitive to others. Now, nga naman tungod kay it is nourishing life. Kita naga-nourish ang kinabuhi in sustaining life. And we are forbidden to destroy life and to wound each one. And we can only have this once we accept the Torah and know the Torah. Once atong dawaton ang Torah o masayon kita sa Torah, then we begin now to be sensitive to others and to protect also the life of others and to engage in showing kindness, goodness, and nourishing life. Okay? So, let's move to the next level. Now, in connection sa Torah for the nations. We are, once we accept the Torah, we shall be protected from transgressing the sin of sexual immorality, especially the sin of adultery. Now, having relations with forbidden women. Now, maiwasan nato. In the book of Malachi, or Micah, I should say, the book of Micah, chapter 6, verse 8, what Hashem requires of you, O man. And then, sa last portion, and that is to be modest or to walk humbly. To walk humbly or to walk modestly. Unsa nang modest? Kinahanglan ang lalaki mao ang magsugod sa modesty nga dili siya pataka o kumbaga himo og mga moves nga bisag kinsa na lang babae no iyang hiritan. Now we need to be modest and dapat doon tayo respeto no sa opposite sex nga relationship o bawal ang mga lalaki nga mag yaga-yaga og babae, mag-joke-joke og babae. Nga naman, it makes him immodest. Og bawal dul-duol og mga babae nga mga married, mga minyo. Tungod kay kini siya gitawag siya og mahimong open door alang sa pagpakasala sa sexual immorality. So, ang Torah, kung ato ang dawaton o ato ang kini nga i-practice, mauni mo protekta nato against the sin of sexual immorality. And
sexual immorality. So that is the freedom from the Torah. Next, once ang tao huwag sa Torah, o iya kini nga i-practice, ang may tabo, siya dili manghilabot sa mga butang nga diliya. Shall be protected, shall be kept from taking things belonging to other people without any kumbaga kinahanglan permission na from the lawful owner. Kinsa ang tagiana, kinsa ang lawful tagiana. Ngano man nga kinahanglan nga makapananghid yun sa lawful. Nama po'y tao nga nananghid pero dili man siya tagiya. Pananglitan, dunay guard. Kunya nanghid siya nga mga isyag mangga. Ingon po ng guard, ay panguha lang mo diha pero pagbantay lang mo, pakitaan mo sa tagiya. Kaya pag tatad kuha na. Nanong mga og mangga? Nananghid man mi, kisay panangiran. Katong gwardya. Nanong sa gwardya mo, di mo na siya may tagiya. Mga kaigsunan, ang definition sa stealing, taking something without permission from the lawful owner or proper owner. Now, manguhag butang nga way po pananghid sa tinuod nga tagiya. Siya gid ang tagiya. So, kung himuon na sa tao, kung manghilabot siya, manguha siya sa butang way po pananghid, tong kay para sa iya wala naman niya tagda, kumbaga gitawag siya despair. Despair na sa tagiya ba kung naana diha galigid-ligid na diha sa yuta, pananglitan, bakal or uban pa ng mga gamit niya, gidespair na niya, nanuman wala na niya na isipa na muna nga iya nang agi-agian. Pero once punito na, kunya di mananghid, mga kaigsunan, it is stealing. Kawat siya. So, ang Torah, once ato ang dawaton o gatong ikinabuhi, we shall be free from the sin of stealing. Kita makagawas gikan sa sala sa pagpangawat. Ug mao na nga ang Torah brings herut. Ang Torah maghatod nato og freedom. Ang Torah maghatod nato og kagawasan. And then dili lamang ingon nga ikaw mo protektahan sa pagpangilabot. Now, kumbaga dili ka manghilabot sa butang nga dili imuha. Not only that, kung dili ikaw mo respeto sa butang sa uban ug mo protekta sa butang nga dili imuha. Nga bisan dili na imuha, it doesn't mean nga imuha na siyang pasipadan. Kung dili na imuha, it doesn't mean nga imuha na siyang abusuhan. Ora ba og panalitan na ay motor diha sa imuhang gate banda. Wala nagpasabot nga imuha lang itukmod. Kay nganong naa siya diha. Instead, you are obligated to protect it. Ngano man naa siya sa imong gate. And if ever mawala na or madaot na or binuangan na, ikaw ay pangutanon tungod kay naaman na sa imong atubangan. Kumbaga, bisag dili ikaw nang hilabot, pangutanon kanila. Kay kung dili man ikaw, at least makabalo ka kay naaman sa imong atubangan. Mao na nga kung adunay mga gamit o mga butang nga dili atua,
obligated ta mo protekta. Nga naman, kay bawal ta nga mag-abuso ana or magbaliwala ana bisan pa man tuod og dili nato. So, mo na ang gitawag og positive obligation sa usag-usa nga kung adunay mga gamit o mga butang sa laing tao nga naa sa imuhang kumbaga within your 4 cubits, naa sa imuhang location within your reach, dapat dili mo na abusuhan, dapat imo nang protektahan. We can only have this virtue once we begin to accept the Torah and practice it. Kung kabalo ito mga kaigsunan, mo ni ang usa sa mga i-violate sa tao. Nganong may inungdaron yun ang laws for humanity? Kaya akong gina-mention nga mga kalapasan, for example, sa idolatry. Mga tao religious kaayo, and yet, idolatry. Dili man siya Hashem, ilang gisimba. Ito ang Ginoo sa ilang founder. And then, not to blasphemy of the name. Instead, we need to honor Him, fear Him, serve Him. Mga tao wala man nag-serve sa Creator, nag-serve man sila sa ilahang kaugalingon, kung sa'y gusto nila. And then, pray to Him. Even the moment nga kita mangaon, dapat, mantigo ta, mo offer o biraka sa mga different types of food. And also, after eating, after meal, dapat kabaluta mo offer o prayer or biraka after meal. And then, i-violate na sa tao. Tanaw na ninyo na mga silingan ninyo din ha, din sa inyong barangay o din sa inyong village. Tanaw na sila inigpangaon nila. Mag-ampo ba na sila inighuman? Diba? Walang nagatamay. Ang akong point mo ni, the most violated mandate for humanity, Torah mandate, Torah commands for humanity. And then, magsaad-saad, hindi tumanon. Mangutang, yamingon, bayaran niya siya 30. Apo na lang pizza, Jis, wapa kabayad. Ya, hapit na po pizza 30 na. Kaduha ng bulan. Kung sa iyang gisad, bubayad siya pizza 30. So, the most violated, that is desecration of the name. Diba? Mauna ang sabi niyo mga kaigsunan, 23 years na ako na sa barangay, ingon nga lupot nga pamayapa, barangay Puril. Under sa duha ka kapitan. Mga kaigsunan, kasagarang mga reklamo, kining utang nga wala bayari. Kay nisaad nga, maunang pitsa niya, wala ipakita. Or, igulang isugod, wala niya tiwasa. Pero sa iyang pagpangutang, perti niyang hangyo, or kilakon, para lang yun makautang, para matabangan o niya. Di man yun na pautangon kung wala na siya nanaad sa niya pagbayad. O ito na igipangutanang sa katao. Asa may inyong pautangon, katong kwartahan o katong pupri? Hindi po ba pong isa? Ang kwartahan. Anong pautangon mo niyo mga kwartahan mo na? Ay, naman siya kabayad. Pautangon niyo mo ng pupri. Sa ibayad, anak. Naging nga tabangin na lang na. Hatagin na lang na. Ayaw siya pautanga. No, hatagin na lang. Tabangin na lang na. So, the most
violated. Next. Kini manakit og tao. Labi na ning media, sa social media, radio, TV. Imo sa mga announcer. No, di ra ba mo angkon nga gidaot nila. Abi niya unsay meaning sa lasyon hara, evil tongue? Basta kay wisgot lang tao nga wala diha. Whether good or bad, it is considered as lasyon hara or evil tongue. Kaya just imagine. Huwag yung mangangkon ana ba? Nabi sila mga broadcaster sa media. Di na sila mo angkon nga ang ilang baba na naot og laing tao. The moment nga manghiskot ka og tao nga wala diha, imo na siyang gidaot. Kaya gitawag na siya og lasyon hara and it is forbidden. Bawal siya. Now, under siya sa kategory sa sala sa murder. Kaya sabot man ta na gitawag og character assassination. Kanang mangdaot kag tao ba? Sama ra man imong gipatay siya. Now, pinaagi sa imuhang pinaagi sa imong sinultihan. So, kini siya mga kaigsuunan, once na ato sa Torah, makadawat ag khairut, makadawat ag freedom, ngano man tungod kay ang Torah mo imo protekta nato. No? So, a person can only be protected once he accepts the Torah for the nation, the Noahide laws for humanity, and once he practice it. Mga kaigsunan, wala nung kita'y oras. No, salamat sa inyong pagpaninaw. Minat ako nga nakatod kini o panalangin kaninyo. No, just text me 0929-311-3484. Sa ngalan sa tuwang partner, Speakers Lawak Engineer, Ronel Mandres, Roy Johnson, Station Manager. Kini si Mori Azaria Gilbert Minyosa, mag-iyong tanan, Shalom Aleichem, Vili Itraud.